Dati, mayroon ako may viewers ako. So, baka may nagtatanong, ano magkakaiba daw ng sacramental saka yung yung Sacrament. sakramento at yung sacramentals. Yun ano daw ang pagkakaiba. So una, yung sakramento at malaking pagkakaiba talaga ito, lalo na sa mga nakikinig natin ngayon. So, malaki talaga ang pagkakaiba. May pito na itinatag mismo ni Kristo. Si Kristo talaga ang nagtatag nito. Kaya yung nakatakot, itong mga anti-Catholics, wala silang sakramento. Kaya ipagdasal natin sila, no? So si Kristo nagtatag ng pitong sakramento talaga. Una, binyag, kumpel, Eucharistia, kumpisal, kasal, no? Yun yung orden ng pagkapari at pagpapahid ng may sakit. Ito yung anointing of the sick. So, lumalabas na ang tubig at ang espiritu upang tayo ipinanganak muli sa Juan 3 verse 5, kaugnay ng binyag. So, yan po ang nalatag natin, yung pitong sacraments, no? So, kailangan ng sakramento talaga. Una, itinatag mismo ni Kristo ito. Ikalawa, may visa sa sariling, ito yung tinatawag ng operato. Ibig sabihin, gumagawa ito ng biyaya dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil sa kabanalan ng pari o sa mga tumatanggap nito. Tandaan natin talaga, dahil sa kapangyarihan Diyos ang lahat na ito. Kaya nga sinasabi ko kanina sa inyo kanina, ang Diyos ay principal cause of salvation. Ibig sabihin, ang mga sakramentas, pari at simbahan, lahat dito sa mundong ito ay tinatawag na instrumental cause of salvation. Ikalawa, may bisa sa sarili. No, ito yung tinatawag na operato. No, ibig sabihin, gumagawa ito ng biyaya dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi na dahil sa kabanalan ng pare o ng tumanggap nito. Ikalawa, katlo, nagbibigay ng tiyak na biyaya. No, nagpapatawad ng kasalanan, Espiritu Santo, bagong buhay, at marami pang iba. So, yun po yung pagkakaiba ng sakramento, 7 sacraments. So, ano naman yung sacramentals? Kasi may nagtatanong nga sa atin. Magkakaiba po yun. No, yung 7 sacraments talagang yung nabanggit nating 7 sakramento. Ulitin ko, binyag, kumpel, Eucharistia, kumpel, kasal, orden ng pagkapare at pagpapahin ng may sakit. Ito yung tawag ng anointing of the sick. Yun po yung mga 7 sacraments. So ano naman yung mga sacramentals dito na? Gaya nabanggit ko sa iyo, nabanggit ko kanina, yung mga principal cause salvation, walang iba si Kristo, So dito naman sa sacramentals, mga bagay na gawain na inaprubahan ng simbahan. Dito na upang ihanda ang tao sa biyaya ng Diyos at gawing banal ang iba't ibang pagkakataon sa buhay. So, ano ba yung mga example? Ano mababasa natin dito sa mga sacramentals? Holy water, holy oil, rosaryo, cross or crucifix, at pagbabasbas ng pari, mga itinatawag na blessing, katulad ng mga bahay, biniblisingan, medalya, eskapular, at marami pang iba. So, napakarami. Pag sinabing sacramentals, marami talaga yan. Bukod sa 7 sacraments na binanggit natin. Yun lang yung 7 sacraments. Pero yung sacramentals, marami. Talagang napakarami. No? So may ibig sabihin, may sakit. Baga, ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at ipanalangin siya na pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ito na, papasok ito sa Santiago 5 verse 14. Halimbawa, ang paggamit ng langis. Dito na, ito yung katangian ng sacramentals. Noong una, itinatag ng simbahan, hindi lang direktang ni Kristo. Ikalawa, hindi nagbibigay ng biyaya sa sarili nito, kundi naghahanda sa atin para mas tumanggap pa ng biyaya mula sa Diyos. Ikatlo, nakatipindi rin sa pananampalataya na gumagamit nito. So, ang kabuuan, ang sakramento itinatag ni Kristo, may tiyak na biyaya. Halimbawa, binyag, bagong buhay. So napakaganda yung sakramento, kaya ipanalangin natin ng mga ibang sikta. Yung binyag nila, yun, talagang invalid yun. Kapag hindi Trinitarian, invalid yun. Kaya ipagdasal natin sila, no?
So yung mga ano Mm. nila, ma'am, napakarami yung Eucharistia nila. Pastor ang nagati-hati, may juice pa sila kung kunwari Eucharistia daw. Invalid lahat 'yon, dapat pari ang mag-consecrate doon sa okasyon na 'yon, may sakripisyo dapat nangyari, dapat pari ang mangunguna, hindi dapat pastor. Kaya Mm. ipanalangin nga natin yung mga ibang sikta dahil sila ay biktima talaga, no? So, ano ba ang katangian ng sacramentals? Dito na, itinatag ng simbahan hindi lang direkta ni Kristo. Ikalawa, hindi nagbibigay ng biyaya ng sarili nito, kundi naghahanda sa atin para mas tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ikatatlo, nakadepende rin sa pananampalataya ng gumagamit nito. So, ang kabuuan ng sakramento itatag ni Kristo, may tiyak na biyaya, halimbawa, binyag, bagong buhay. No, ang sacramentals naman, itinatag ng simbahan. Isipin mo, itinatag ng simbahan. Una, yung sakramento initatag ni Kristo. Ang sakramentas, Sandali, itinatag sandali. ng simbahan. No? Saan talata sa Nakahanda ng Biblia may ng 7 paalala sa sakramento? atin. Ng biyaya, ng holy water, Ah, paalala ng binyag, ng protection. babasahin ko ba? Talata. Basahin mo. Oh, sige. Yung una, bautismo. Nasa libro ni John, ang sabi sa John, one unless is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. O, sa bautismo, meron pang isang talata na nagsusupport sa baptism. O, sa libro naman ni Mateo, ang sabi dito, therefore, and make disciple by baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. So, itong dalawang talata ito ay nagsusuporta sa baptism. Pangalawa, confirmation or the strengthening of the Sakramento. Holy Spirit. Sakramento nga. Sacraments, yes. O sinabi ko na baptism, ito yung support, ito yung mga ito yung mga supported Bible verse bakit na tinawag ito baptism. O yan na sa libro ni John tsaka sa Matthew. So depende rin sa'yo kung hanapin mo yung supported Bible verse. O, ano? Ba't bumaba? Ewan ko. May Sino ba nagtanong mo? ba? May nagano? Sige, tuloy mo lang, Mm, Claude, yung 7 sacraments na Bible verse. oh. Kasi hindi ako nagbibigay ng perlas eh. Oo, eto pangalawa, makinig ka diyan sa baba. Oo. Yung sakramento ng confirmation or confirmation is or tawag natin strengthening of the Holy Spirit. Ito yung mga supported Bible verse na papatunay sa mga sakramento nito. Ito yung sa confirmation. Mababasa natin yan sa the books of Acts, no? Ang nakasabi dito, apostles laid hands on the baptized and they received the Holy Spirit. Number two, isa pang supported na Bible verse galing sa the same din sa Books of Acts na sasabi dito, Paul laid hands and the Holy Spirit came upon them. Yun. Yun ang mga mga Bible verse na nagsusupport sa mga 7 sacraments. kabobohan 7 yun yan. sacraments. Oo, sa seven sacraments. Pangatlo, yung Eucharist sa libro ni Matthew nakalagay, this is my body, this is my blood. Oh, dun sa Matthew. Tapos isa pang supported na Bible verse na sa Book of John, ang nakasabi dito, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. So, ito yung mga Bible verse na nagsusuporta sa Eucharistia or tinatawag na Holy Communion. Pang-apat, yung penance or tinatawag na confession. So, yung verse na nagsusuporta sa confession or sa penance na nakalagay dito sa libro ni Juan, ang nakalagay, receive the Holy Spirit whose sins you forgive are forgiven them. Di ba? Malinaw sa talata ng Biblia. Aba! Parang ministro na ako dito. Biblical Saan pala. ba Biblical, Oh, no? oo. Biblical. At ito na naman ay nakalagay sa libro ni Santiago. Ang nakasulat dito ay
confess your sins to one another. So, ibig sabihin, nakalagay dun sa James, no? Confess your sins to one another. Magpatawaran kayo. Na ginagawa ng simbahang Katolika. Ayun, number 5, yung anointing of the sick. Mga bababasa natin yan, no? Na supported yon. Supported ng Bible verse, yung anointing, Santiago no? 5 Anointing the verse sick. 14. Nasa Book of Mark, tsaka sa Book of James. Hanapin nyo na lang. Mabilis yan. Mabilis kung kayo maghanap. At kayo makaunawa. Mm-mm. At sa number 6 naman, sa Holy Hoarders, no? Yung pagiging pagkapare ay nakalagay dito na ay meron din siyang supported na Bible verse. Mababasa natin 'yan sa libro ni Lucas, unang Timoteo tsaka ng Gawa. Ah, Domina, happy birthday. uy, happy birthday! Oy, happy birthday, boss! Pira. Happy birthday, brother Romina! Birthday boy pala ito eh. Oo, Tahimik lang binabati eh. na naman ako ni Sister Cassie. Grabe, Oy, ang happy dami ko naman birthday, birthday, boss Sis Romina, Cassie, pag happy ganyan. birthday. Yan. Ano, parapol tayo bukas? Sa lahat ng pwede mong batiin. Bakit happy birthday? Happy birthday pa. Bukas happy birthday na naman. Happy, laging birthday ah. Oo. Grabe ah. Ano yan, Lagi na lang happy ako birthday. lagi na lang ako nagbe-birthday. Ano, Sis Cassie. Saan ba mababasa mga Sige, kapatid? pagpatuloy nyo lang yung pag-uusap ninyo ha. At ako'y Sige, naglilinis kasi ng sabihin mga mo lang aquariums. Lance pag ano ako. At kape-kape. Ano ba yan, sige na to, tuloy na lang tayo. tuloy na lang. Saan ba mababasa yung matrimony o marriage, no, mga kapatid? Mababasa natin yan sa libro ni Mateo, no? Sa libro ni Mateo 19, hindi ko na sasabihin kung anong bersikulo. At saka sa Epeso. Sa Epeso talata 5. Yan. Ganda ng boses mo, bro. Yes, I have a good voice and road Parang application. DJ na yung boss bro, parang pang DJ na. Oo. Ayun. Yun lang mga supported Bible verse na napapatunay sa mga sakramento na mga ginagawa ng simbahang Katolika. At sabi nga dito sa theological note, in the Bible, sacraments appear as the real encounters with Christ. True signs matter, form plus grace. Yan. Sabi pa dito, the church guided by the Holy Spirit recognized 7 because they corresponded to 7 stages of Christian life. Baptism, growth, nourishment, yung sa Eucharist, healing, hindi natin yung sakramento hindi natin mababasa, pero yung sakramento ay naaayon sa ni Kristo. Yan lang, no? So, ipaliwanag ko rin bro. Tsaka Paano? supported. Okay. Oo, sige. So, paliwanag ko rin. Paano naman kung walang sakramento? Anong mangyayari sa kanila? So, yun naman ay paliwanag natin ngayon. So, maganda ito. Oo. Maganda ito para nagbibigay ito ng babala. Bawat isa sa atin. Ay, sa ulit-ulit. Ay, Uncle Nomina, pamod nga ako, Uncle Nomina, kasi hindi ako mod sa Battlegrounds eh. Ay bro, Nomina, pa-up ko to yung nating kaibigan, nating pastor, kasi Magano sa. Sige, umpisan ko no. Si Pastor Dino. Sige. Pamod umpisan. ako. Sige, umpisan mo bro. Sige, naman daw yung yung walang 7 sakramento. Walang mga sakramento ba? Kung walang sakramento, malaking kakulangan ang mangyayari sa pananampalatayang Kristiyano. Kasi ang 7 sakrament ay itinatag mismo ni Kristo maging daluyan ng kanyang biyaya. So dito, napaka-importante itong mga 7 sacraments. Yung una nga lang 7 sacraments yung pinahayag natin kanina. Biblical po yun ang sinasabi ni brother kanina. No, the battlegrounds. No? So talagang
pinatunayan natin dito ngayon sa gabing ito na talagang ang seven sacraments ay biblical, no? So, nasa Biblia. Yan pa mismo ay tinatag talaga mismo ni Kristo. So, ang i-ano ko naman ngayon, paano naman kung walang mga sakramento? Yung mga taong hindi nakatanggap ng sakramento. Una, anong mangyayari kung wala ang mga sakramento katulad ng mga anti-Catholics? Una, walang bagong buhay sa binyag. No, napakadelikado, walang buhay daw sa binyag. So, maliban na ang taong ipinanganak na muli sa tubig, sa espiritu, ay hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa Juan 3 verse 5. So, napakahalaga sa binyag pa lang, hindi daw makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. No? So, kung walang binyag, mananatili ang tao sa kasalanang mana at hiwalay sa Diyos. No? So, yan po yun. Kapag wala daw binyag, no, ang tunay na binyag ayon sa Matthew 28 verse 19, no, binyagan niyo sila gawing alagad ang buong mundo, universal. Ibig sabihin, Catholic, universal, gawin alagad ang buong mundo, no? Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang tunay na binyag na inutos mismo ni Kristo, kaya naging Catholic. Inutos mismo ni Kristo yan. Hindi sino-sino nag-utos yan, si Kristo mismo ang nag-utos. Binyagan ang lahat, ang buong all nation, no? Gawing alagad, no? Dapat Trinitarian. Ano daw? Ulitin ko, ayon sa Juan 3 verse 5, kung walang binyag, mananatili ang tao sa kasalanang mana at hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, kapag sinabing hiwalay sa Diyos, ay delikado. Di ba po? No? Delikado. Ikalawa, walang pagtanggap sa Espiritu Santo. Ito tinatawag naman na kumpil. Kaya ito nung binabanggit natin kanina po mga kakuya, yung seven sacraments. No? Pag walang kumpil, no, walang pagtanggap ng Espiritu Santo, tinatawag na kumpil, anong mangyayari? Pagkatapos, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. Mababasa naman natin sa Gawa 8 verse 17. So, malinaw. So, mawawala ang kalakasan at tatak ng Espiritu na nagbibigay lakas sa pananampalataya bilang mga binyagang Kristiyano. No? So, ikatlo, walang katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Ibig sabihin, wala silang Eucharistia na napakadelikado. Kaya nga itong mga anti-Catholics, banat sila ng banat pero wala silang mga sakramento. Ito yung nagbibigay buhay sa ating dagdag ng ating kaligtasan, yung seven sacraments na bigay ni Kristo, no? So walang katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, maliban na lang, no, maliban na inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa iyong sarili, ayon sa Juan 6 verse 53, no? So anong ibig sabihin? Kung wala daw ang Eucharistia, mawawala ang espiritual na pagkain at buhay na walang hanggan. So, meron akong analogy dito para mas maintindihan natin. So, kapag itong pinag-usapan natin, spiritual warfare ito, no? Lalo na po kapag Eucharistia ang pag-usapan natin. Pero pagdating sa physical ng ating pag-usapan, isang araw, kapag hindi ka nakakain, may tinatanong ako dito, pag hindi ka nakakain ng isang araw, anong mangyayari sa'yo? Ang sabi sa akin, mamamatay ka pag hindi ka makakain ng isang araw. So sabi ko no, grabe ka naman. Hindi ba pwede na nahihilo lang siya kapag hindi siya nakakain ng isang araw? O pwede natin ibigay na nahihilo, nanghihina. Kapag isang buwan hindi siya nakakain, no, ng pagkain na about sa physical, hindi nakakain siya. Anong mangyayari? Hindi ba siya na mahimatay? O kung nating 5 buwan, hindi siya nakakain ng pagkain about sa ating physical, ano mangyayari? Mamamatay ba siya? Hindi. Hindi siya mamamatay agad kasi may tubig-tubig pa siya, naalalay. Magkasakit siya, ma-confine siya. Paano kung isang taon wala siyang kain? Ano na, tinatawag natin siya, mamamatay talaga siya. Ganon din ang Eucharistia, mas matindi pa dito, no? So, yan ang iugnay ko, yung spiritual at saka physical, no? So, ikatlo, walang katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, maliban na inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili.
Ayon po yan sa Juan 6 verse 53. Kung walang Eucharistia, mawawala ang espiritual ng pagkain at buhay na walang hanggan. So napakadelikado, kaya nga ang tututukan natin dito espiritual, hindi yung physical, no? So pang-apat, kaya mas marami ngayon hinahanap yung trabaho, magandang bahay, aircon, at masaganang pagkain. Yan ang hinahanap ng mundo. Pero nakalimutan nila yung pagkain espiritual, walang iba yung Eucharistia. Yan ang ino-offer ng mundo, no? So, yun, talagang papaguran mo pa, no? Talagang pagsikapan mo pa. Pero yung Eucharistia, walang bayad. Talagang ang Eucharistia talagang libre na libre, no? So, talagang yun ang wala sa atin ngayon, lalo na po sa makabundong gawain, lalo na po sa mundong Sige bro, ibabaw sige. natin ngayon, no? So, pang-apat, walang kapatawaran ng kasalanan Akit-akit sa lang kumpisal. po. Yes bro. So pang-apat, walang kapatawaran ng kasalanan ng kumpisal, no? So ito yung pang-apat, no, na napakadelikado nito. Kaya itong tinatawag spiritual warfare tayo ngayon sa gabing ito. So una, kung kaninong mga kasalanan ang inyong ipapatawad na nga. Ayon dito sa Juan 20 verse 23, ang tao ay mahirapan lumapit sa awa ng Diyos sa tiyak na paraan. So kaya nga dito nga natin makikita nga, no? So kung ang example ko nga dito, no? Parang lababo pa na isang tao na 5 taon hindi po nalinisan, ang patak ng biyaya nandun ay tulo na lang. Hindi mo marireceive yung buong biyaya na bigay ng Diyos, no? So ibig sabihin kapag tulo na lang pumapatak Tama. sa lababo mo, ibig sabihin may bara yan. Ibig sabihin pag i-apply sa spiritual warfare natin, sa spiritual life natin, kapag patak na lang, hindi yung buo matatanggap ng biyaya galing sa Diyos, ibig sabihin yan, may mortal sin, may nakabara kasalanan. Yan kung ibig sabihin yan. Kaya napakadelikado kapag meron tayong kasalanan, nagbabara sa daluyan ng biyaya para matanggap natin ang buong buo na galing sa Diyos. Para ang dito, niinisip ng iba nga dito, sinisisi pa ang Diyos. No, bakit Lord, nagdasal ako araw-araw. Bakit ganito yung natatanggap ko pa rin yung biyaya ko? Bakit wala akong biyaya? Hindi naisip yung tao na inidasal na meron siyang mortal sin, meron siyang malaking kasalanan, hindi niya pinagkumpisal, no? Ibig sabihin, binigay ni Lord ang lahat ng biyaya. Kaso nga lang, may nagbara yung kasalanan mo, kaya nga patak na lang ang natatanggap mo. Kaya inuugnay natin doon sa lababo, kaya 10 years na ginagamit yung lababo mo, sa Cebu pa lang yan, talagang nagbabara yan. Talagang dapat para barang buo yung daloy ng lababo mo. Kailangan linisin yan. Kailangan sungkitin yan. Kailangan i-renovate mo yan. Kung talagang linisin mo yan, ganun din ang spiritual life natin. Kapag may nagbabara na mortal sin, kapag mayroon tayong mga mortal sin, ay, check, kahit ibibigay ni Lord sa atin ang biyaya ng buong buo, ang marireceive lang natin patak na lang. Bakit? Kasi nagbabara yung kasalanan, kaya hindi natin ma-receive siya ng buong buo. Ang panglima, walang pag-aliw na kagalingan sa pagpapahid ng may sakit, no? Ayon dito sa Santiago 5 verse 14, talagang biblical, sinasabi ni brother kanina, no? Talaga yung 7 sacraments na binigay niya kanina ng biblical basis ang binigay niya. No? So ang may sakit ay mawawala ng sakramento ng kagalingan at lakas sa oras ng kahinaan. No? So ibig sabihin, kaya napaka-importante din itong anointing of the sick, no? So karamihan sa atin dito kapag may sakit, lumalapit sa albularyo. Yan ay talagang naduduble yung sakit natin. Kapag ang spiritual natin na papahamak din, ay talagang tsak na mapunta sa Diyos, ay mapupunta sa impyerno. Bakit? Dahil nga ang mga albularyo, ayon sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya napakadelikado kapag wala tayong background sa tunay na doktrina ng ating inang Sebana, lalo na kung tatag ito ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang anointing of the sick po mga kakuya, dahil napaka-importante nito. Dahil ito yung nagbibigay ng huling sandali na isinuko natin ang ating sarili sa Diyos. Ibig sabihin, isinuko natin ang sa huling hininga o huling oras na lamang itong pagpatawag natin ng masakit. Kaya nakaramihan na sa mga kapitbahay ko dati dito, kapag may pare na tumatawag ng kapitbahay, ay, huling oras na yan.
Kumbaga, ang mga pare daw ay talagang pangtiwas daw, kumbaga panghuling mali po yun. No, ang mga pare, papatawag ko kaya announcing of the sick, yan po ay nagbibigay buhay, nagbibigay sigla sa ating spiritual. Ibig sabihin, nagbabalik loob at nag-uugnay sa Diyos. Yan po ibig sabihin yan kapag napatawag tayo ng pare, announcing of the sick. No? So ibig sabihin, sa dating makasalanan, kung patawag ka ng pare, yan ay inuugnay ka muli, ikinukunik ka ulit sa Diyos. Ibig sabihin, bago ka mamatay, ay pinagsisihan mo at pinagkumpisan mo ang mga kasalanan mo. Ibig sabihin, na-reconnect ka ulit sa Diyos, no? Kumbaga, na-twist ka ulit, no? Sa dating makasalanan at nagsisi ka, nagpakumbaba ka, humingi ng tawad, at na-reconnect ka ulit. Ibig sabihin, napanibago yung buhay, yung kaluluwa mo, no? Na yan ang napaka-importante itong mga 7 sacraments natin. Yan po yung announcing of the sin, yung papapahid ng langis, no? So, ang pang-anim, walang mga pari kung walang banal na orde. Ibig sabihin, ang mga pari, no, na talagang itong binabati ko sa Iglesia Cristo, mga pari daw, mga gawain satanas daw dahil hindi na nag-aasawa. Maling konteksto po yun. Sariling aral at doktrina ng mga tao, natatag lamang ng tao. So kung babasahin natin dito sa Lucas 22 verse 19, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. No, ayon po yan sa Lucas 22 verse 19. Kung walang orde na priest o mga pari, walang magdiriwang ng misa, nagbibigay ng kumpisal o magpapahid ng mga banal na langis. Ibig sabihin, napakahalaga itong orde o mga pari, no, para sa karir, itinalaga ang kanilang mga buhay para sa ating para sa Diyos, no, para paglingkod para sa atin sa bayan ng Diyos. Kaya nga itong mga pare, kasi nga ang mga pare hindi lang yang basta-basta yan. Kaya nga meron akong kwento dito, patawa kayo. Habang nagsisimba daw, ito kwento lang ito, iwan ko totoo ito. Kwento ito. Nagugulat ako yung pare nagsasampay na ng mga, sabi ko yung simbahan, maraming sampayan ng mga damit, no? Maraming damit ba? Sabi ko, anong nangyayari sa simbahan nito? Bakit maraming damit? Bakit maraming mga labahan, sinasampay? Ang pari pa mismo ang nagsampay. Ang tinanong ng may parisyoner na lumapit, Father, bakit ang dami mong nilaban? Bakit ang daming labahan dito sa parokya mo? Anong sabi ng pari? Ay, Diyos ko, sister. Naku, kapiranggot lang nagsisimba dito sa parokya ko kaya walang natatanggap na tulong, walang natanggap daw yung pare na galing sa parasyoner para mapalago at mapalagaan yung parokya. Kaya nang labada na lang siya. Bakit nang labada siya? Dahil nga walang trabaho ang pare. Ang trabaho ng pare, magbibigay ng sakramento. Kung ibibigay ng sakramento, yung Eucharistia, kung wala namang nagsisimba, walang parasyoner, walang mangyayari. No? So yun po yung kwento na dapat alagaan natin mga pare, alaga kung anong mayroon tayo, kung mayroon kayong mga papaya, mga taniman, o mga sagana kayo sa ani, ibigay natin sa parokya. Bakit? Bakit ibigay natin? Dahil ang pare siya, ang orden mismo yan. Nanumpa sa harap ng altar na sila ay magiging lingkod ng Diyos. Pinakasalan nila ang simbahan, no? So, ibig sabihin, sila ay tunay na lingkod ng Diyos na hindi nag-aasawa para lang sa kaharian ng Diyos. Ganun ka-importante ang banal na orden. Kaya itong mga anti-Catholics, hindi nila naiintindihan ito. Mas mahalaga pa sa kanila yung mga may asawa ng mga pastor, no? Asawa ng pastor, mga anak ng pastor, mas inalagaan pa nila, no? Kaysa nung mga pare walang asawa, no? Walang naglilingkod lang talaga para sa kaharian ng Diyos, nagbibigay ng mga sakramento. Hindi nila at talagang minamaliit nila, no? At talagang pinapasulubingan pa nila na ito ay mga anti-Catholics, ay ito yung mga aral daw ng demonyo. So, mali po yun. No? Kaya nga itong mga anti-Catholics nito, puro na lang bintang, wala naman sa argumento. So, yun po yung pang-anim natin. Napakahalaga yan sa Lucas 22 verse 19. Kung walang orde na pres, walang nagdiriwang ng misa, magbibigay ng kumpisal o magpapahi ng banal na langis, anong mangyayari sa atin? Wala na yung bayan ng Diyos na sinasabi na itinatag ni Kristo sa kanyang iglesia na talagang wala na talaga. Mahanaw lahat, mabibura lahat, mahirapan.
no? Kumbaga yung pinaghirapan ni Kristo mabaliwala, no? So yun napakahalaga yung sacraments ng ito itatawag ko na orden na pres o banal na pag-uorden, no? So pangpito, panghuli, walang sakramental sa biyaya sa kasal. Ito na naman. Bibintang ito ng mga anti-Catholics na nagano bawal daw mag-asawa. Bakit? Anti-Catholics daw. Sino ba may doktrina na bawal na mag-asawa? Kaya mayroon kami sacraments of matrimony. Ang Catholic Church, hindi yan pagbabawal. Sa mga pari, yan po i-disiplina. Hindi po yan tinatawag na doktrina. Sino may doktrina pagbabawal ng mga pag-asawa sa kapwa niya? Hindi niya kapwa ay inse, Iglesia ni Cristo, hindi niya kapwa. Sino may doktrina yan? Walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. Sila ang katuparan na aral ng demonyo. Kasi sila ang may aral na bawal mag-asawa na hindi ka pananampalataya. No? Correct. Bakit sinasabi Sila yung na katuparan, hindi brother. doktrina ng inang simbahan ang pag-asawa? Dahil mayroon kaming sacraments of matrimony. Ayon dito sa ating mababasa dito sa Matthew 19 verse 6. Ito ang ating mababasa. Ang pinagbuklod ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao, no? Ang mag-asawa ay mawawalan ng grasya ng Diyos upang magkaisa at magtagumpay laban sa tukso. Ibig sabihin, hindi yan hindi doktrina ng Catholic Church na bawal mag-asawa. Kasi nga meron kaming doktrina na sacraments of matrimony. Ang nakasunod sa doktrina ng aral ng demonyo, walang iba kundi INC. Dahil sila may doktrina, sila bawal mag-aasawa sa kapwa nila. Hindi nila kapwa na Iglesia ni Cristo. So, kung wala ang sakramento, mawawala ang tiyak na daluyan ng biyaya ng Diyos. Walang bagong buhay, binyag, walang lakas na espiritu, no? Kung ito ay tinatawag na kumpil, walang espiritual na pagkain, Eucharistia, walang katiyakan ng kapatawaran, ito ay tinatawag na kumpisal, walang aliw na kagalingan, ito ay pagpapahid ng may sakit, walang pari, banal na orden, walang pagbabanal ng mag-aasawa o tinatawag na kasal. Sa madaling salita, parang Kristyanismo na walang puso at ugat dahil ang mga sakramento ang nagbibigay ng buhay at daluyan ng grasya. So, yan lang po. So, napakaganda ating aral ngayon. God bless at maraming salamat po. Dagdagan mo, Los. Dagdagan mo. Ano bang magdagdag? May tanong ba siya? May mga tanong?